Naman. Asa? Wala ba? Wala siyang kuan, 66 tirada ba? Di ba? Dagan pangutana. Ikaw, mangutana ka karon. Mangutana ka. That 10% is applicable on this during present days when in which the Christ, di ba? Panahon ni Kristo. Daghan mga pastor nga ang ginalecture kana siya para dagko sila kita. Oh. Daghan mangutana. Unsa man gyud ang about sa 10% QDI? Ang about sa 10%, that is collectible sa 12 tribes kaniadto sa kuan. Ipaminaw tarong. 12 tribes sa Israel. Oh, para makasabot ka. Inani ang nahitabo. That is strict in compliance of law, meaning obligation and pressure to the people. Ngano man, that is the commandments of God. Sa una, nga panahon ni Moses. The Moses will write down in order to collect 10% sa lahat ng mga kinitaan in the 12 tribes. Sinong inatasan kung babasahin mo ang Biblia? Mga Levitican priests. Levitican priests ha. Ang 11 tribo ay mag-contribute or magbibigay ng 10%. 10%. Sinong kokolekta? Ang tribo ni Levi, yung tinatawag na Levitican priests. Di ba? Yan ho ay strict compliance of the law of God. Nga dapat muhatag jud ka. And then, kasi yung unang mga kautusan, 10 utos, di ba, ay nakasulat sa 2 tapyas ng bato. Meaning, the 2 tablets of stone. Di ba? Mao na siya. So, we're talking about 10%. And during the Jesus Christ came to the earth, di ba? Yung babalansihin natin, yung nagkatawang Kristo, Diyos yun, nagkatawang tao lang. Si Kristo ay hindi totoong tao, nagkatawang tao. Kasi maraming mga, like for example, mga iba't ibang mga denomination, they are mentioning Jesus Christ is a human. No! Nagkatawang tao. Ito po yung nangyari. Kumukolekta ang mga Levitican priests or mga saserdote. Kasi yung tribo ni Levi ay nagsiservisyo doon sa templo. Na kung saan hindi sila makapaghanap buhay pareho sa 11 tribo. Levitican priest. At samantalang sila po'y kukolekta, ang ikasampo sa kanilang kinukolekta ay susunugin nila at ihahandog sa Diyos. Sinong nagsusunog sa lahat ng simbahan sa buong mundo? Wala. Kailangan nagsusunog sila. Di ba? O say ginansya. Dili. Mali po na imuha nga interpretation. Ang ikasampo sa napulo, mitan 10%. Ang ikapulo ana ihandog sunugon nila na. Tama, walay nakupit. Walay palit og sakyanan ng mga pastor. Inana na siya. Karon, nung si Kristo po'y dumating sa lupa, dumating sa mundo, nagkatawang tao, ito po ang utos. Kailangan ng palitan ang pagkasaserdote. Malapit nang lumipas at kailangan palitan ang kautusan. Yan po ay mababasa sa Biblia. Kung hindi mo anuhon ang Biblia, laktaw-laktawan. Inani ang nahitabo. So, that's why bitaw, kung imuhang ko si Kibuloy, di ba? KOGC. Di ba? Giver, cheerful, happy giver. Dili obligation. Inana na siya. Maski pa ihatag ni mo tanan, basta happy ka. Ngano man,
nung pinalitan ang pagkasaserdote, kailangan rin palitan ang kautusan. Yan po ay sinasabi. Ano pong sinasabi sa Biblia? Hindi tayo magsasalita na wala sa Biblia. Ito pong sinasabi. Lahat, di ba? Palitan naman. Ang 10 utos, kung babalikan natin, ay nakasulat sa 2 tapyas ng bato. Sa panahon ni Kristo ay nakasulat sa puso ng mga taong may laman. At hindi nakasulat mula sa mga daliri. At ito'y sinusulat sa pamagitan ng Espiritu Santo at nakaukit ito sa mga puso ng tao. Yan po ang totoo. Saan po yun mababasa? Nasa Biblia. Basahin nyo. Yung tanong na naman na saan ba galing ang Diyos? May hangganan ba ang Diyos? May pinagmulan ba ang Diyos? Wala. Maglagay lang tayo ng talata. Salmo chapter 90 verse 2. Basahin niyo na, di ba? Wala diyan. Walang hangganan ang Diyos. Kaya may sinasabi ang Diyos, huwag kayong lumapit sa mga taong ang hininga ay lumalabas sa butas ng mga ilong. Malalim po yung talinghagang yan. Di ba? Yung tanong, saan ba nakatira ang Diyos noong hindi pa niya nilikha ang langit at saka lupa? Di ba? Wa pa niya gibuhat ang langit o yuta o ang mga bagay nito. Tubig, wala pa. Saan nakatira ang Diyos? Maraming mga tanong na ganyan, pero hindi yan nasasagot ng mga ngaral na pira ang iniisip. Hindi yan nasasagot. Gipangutanan na ako na sa una. When I was in elementary, I asked my religion teacher. But my religion teacher was answer, they do not know. Hindi niya alam. Kasi noon, may nababasa na ako ng mga tanong ganyan. Religion sa una, elementary. Karon ang naitabo, nane. Yan po ay mababasa doon sa Kawikaan, chapter 8, verse 22 until 31. Na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, nung bago pa niya ito nilikha, siya po'y nakatira sa lupa. Nasa chapter 8, verse 31 ng Kawikaan, meaning last ba. Wala ilaktaw, basahon ni mo, gikan sa 8:22 sa Kawikaan, hantod 31. Di ba? O sa 1 Corinthians, isa to? 8:6 ba to? 8:6 ba to? O 2 padulong sa kuan? 8. Mao na siya ang nitabo. Dili kay daghang kay mabitaw na nga dapat na to isipin na ang mundo po ay puno po ng pag ikaw po'y nagbabasa ng Biblia, and your mind will be open for everything. Like for example, di ba? Saan ba nalalaman ng Diyos na ang ginagawa ng tao, especially sa puso po ng tao, ay mali ang kanyang iniisip, mali ang tibok ng kanyang puso, masama? Saan po yun nanggaling? Saan po yun na lumalakad ang Diyos sa katawan ng tao? Bakit niya ito tinawag na templo? Diba? When the science discuss about this organ, we're talking science, but here in the Bible, nasa Biblia rin. Nasa pineal. The first communications of God, which is in the pineal gland of the human being. Saan niya mababasa? The story of Jacob in the Genesis. Nandyan. What is the ladder or hagdan ba? Meaning hagdan sa Ginoo. Your spinal cord.
your spinal cord. Saan ba yun ikaw po'y makakasumpong or makakakita na ito po ay isang cellphone, ito po ay matamis, ito po ay masarap, ito po ay maparat, ito po ay maasim. Saan po yun? Parte ng utak ng tao or part ng human body. Ito po ay nasa thalamus. Thalamus is called as the light of the world. Bago sa puso. Kaya, tinatarget ni Lucifer yung utak. Diba? Ganon. Ano pa gusto mo malalaman? Kailan ba babalik? Diba? Ito po yun. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Marami pong tao nagsasabi malapit na matatapos mundo. Hindi. Lahat ng ito ay pasisimula pa. Pasisimula pa ito. Lapit na daw. Di ba? There is a lot of the posts in the Facebook, in the YouTube, in many social media. Malapit na raw matatapos mundo. Even sa wali, Malapit na raw matatapos ang mundo. No. Alam ba ninyo, kailan mahibalaan sa tao na matapos ng mundo? Ito. Kasi, yung unang pagbisita ng Diyos sa mundo, na siya po ay nasa tao, in the Garden of Eden. Second visitation. Third, through Jesus Christ. Yung pangalawang pagbalik ni Hesus Kristo, yan po ay pang-apat na. Di ba? Ano pong ibig sabihin? Ito po yan. Kailan babalik ang tao, ang Diyos? Siya po ay babalik sa mundo na kung saan ito po ang mangyayari. Na hindi po, kaya pinoprotektahan ng Diyos, yung mga tinatawag na pinoprotektahan ng Diyos ang tribulation. Tribulation na hindi maiisip ng tao. Kasi mahal ng Diyos ang tao. Kailan babalik ang Diyos para to judge? 'Di ba? Sa langit, yung mundong pagdalhan ng Ama sa atin, yung sinasabi doon sa kawikaan, doon tayo dadalhin. Ito po yon. Pag nakompleto po na ito po'y matatakan ang 144,000. Katong gidiscuss mo? 144,000 nga katao nasa trono ng Diyos with the 24 elders and the 144,000. Ano pang timailan nga mobalik ang kwan? Daghan kaayong mga anghel. 10,000 times 10,000. Di ba? Yan po ang masasabi natin na in the 12 legions, di ba? Babalik ang Diyos dito with the 72 angel. No, 72,000 hindi. 10,000 times. Hindi, galit ng Diyos yan. Yung lino, galit ng Diyos. No. Ang bagyo, ang tsunami, ang linog, ang pag-usok ng mga bulkan, yung pag-usok ng lupa, galit ng Diyos yan. Nari mo ba sa Biblia ni kahit? Na! Yung pag-usok ng lupa, na! Yung papagrumi ng hangin, na! Lagi. Na maingon pa yung kagwala, Wala ko wala. Ingon man kana gusto na ko madunggan kay dili na ko memorize karon ang ko dili verse. memorize kay di ba ana sa ko dili lang ko mutuo sa istorya. Kailangan ako mabasa. So karon kay nakabalo naman ka. Gusto ko mga Dili nani siya. Kabalo ka kung say kuan sa Ginoo. Gusto jud ka makabalo. Try to discover what is the words of God. Nga naman, kung maminaw lang ka sa kuha karon, giingon na ako nimo nga mabasa na siya sa Biblia. Pag dili mo basahon ang Biblia, you don't have knowledge. Nakikinig ka lang na hindi mo sinasa puso. Premingon ang Diyos. Huwag kang gumawa ng masama. Gumawa kang masama. Di ba? Ganun.
Yung mga nangyayari sa mundo ngayon, if you are studying, ginagawang shorten ba? Di ba? Ginagawang shorten. Kung sasabihan natin mula 1833 or 1837, 1873, ating ipinaano-ano na ba? Pinaliit-liit. Yung mga market crash na yan. O, di ba? Pumutok na naman siya uli noong 1929. Noong 1929, pumutok noong 1987. Yung pagputok ng 1987, which is called a Black Monday. Oh. Nung pagputok naman ng 1987, pumutok noong 2001. Then, pumutok naman 2008. Then, pumutok na naman 2020 ba yun? Yung COVID, di ba? And then, from the COVID, di ba? Nililit. COVID-19. 20 naman ang COVID. 2019. Oh, 2019. Di ba? Nililiit. Yan po. Nasa Biblia lahat. Ang kuan lang, kay dili na to ma-internalize lahat. Kasi that is the words of God eh. Hindi na to makuha tanan. Hindi na ito matugkad. Hindi ka. Hindi mo matugkad. Di ba? Uy, naka-video na ko.